Hello mga loves! Kumusta po kayo? Araw na naman nga po ng Lunes ngayon. Maaga po pala akong nagising kaninang umaga. Sabi ko po kasi kay mama kapag po nagising na siya ay gisingin niya na rin po ako. Hindi naman po ako magre-review o magme-memorize mga kalabs. Gusto ko nga lang pong magising ng maaga. Habang naghihintay po pala ako kay mama dahil nagluluto pa po siya ng pang-almusal namin, ay kinukulayan ko nga po itong mga drawing ko sa notebook. Ginagawa ko nga lang po ito para po may pagkabalahan ako. Sabi nga po sa akin ni mama ay sayang nga lang daw po yung mga ilang minutes na itutulog ko pa daw po sana. Wala naman daw po pala akong gagawin. Kaya sabi ko po kay mama ay okay lang dahil maaga naman po akong natulog kagabi. At ayan mga kalabs, nakapagbihis na nga din po ako. Nagpopolvo na nga lang po ako para po makapasok na rin po ako mamaya. Mabuti naman po at hindi umulan o umambon kaninang umaga. Medyo makulimlim nga lang po mga kalabs. At nung lumabas na nga po ako ng bahay ay hinihintay ko na nga lang po dito si tito ko dahil sasabay na naman po ako sa kanya. Saktong paalis na rin naman na po siya para hindi na nga din po ako maglakad. Hindi na rin po pala araw-araw sumasabay si tita kay tito kapag po pumapasok siya sa trabaho. Kaya sumasabay na lang po ako kay tito kapag po pumapasok ako sa school. At kagabi po pala mga kalabs ay bumili nga po sila mama at papa ng mantel. Para po ito sa mesa na inayos nila kahapon. Hindi na rin po kasi pwede yung dating mantel na tinanggal nila sa mesa. Si papa na lang po palang naglagay ng mantel dito sa mesa dahil nagluluto nga po si mama. Mahaba nga po itong mantel na nabili nila mama at papa. Kaya sinusukat nga po ni papa kung gaano kalaki ang ilalagay niya po dito sa mesa. Plain na dirty white po pala ito pong mantel na pinili ni papa. Makapal nga din po ito. At dahil wala na nga daw pong ibang design ay eto na lang po yung pinili niya. Yung iba daw po kasi ay maninipis at mabilis nga lang daw pong mapunit. Habang ginugunting po pala ito ni papa ay tinawag niya nga po ako para daw po hawakan ko yung dulo ng mantel. Seryoso nga po si papa at ayaw niya nga pong magkamali sa paggunting. Kaya lang sa sobrang seryoso niya po ay tabi-tabingin na nga po yung paggunting niya. Sabi naman po ni mama ay okay lang daw po yan. At yung natirang mantel po pala na ginunting ni papa ay tinupi ko na po. Gagamitin daw po kasi ito ni mama sa dalawang maliliit na mesa namin. At halos saktong-sakto nga lang daw po yung haba nito. At habang ginagawa nga po ito ni papa ay tinatanong niya nga po kay mama kung tama daw po yung ginagawa niya. Kaya nung sabi nga po ni mama na okay na daw po ito, ay tinamtaks na nga po ni papa yung bawat dulo. Para hindi nga daw po mahila-hila ito pong mantel. At nung natapos na nga pong lagyan ng tamtaks ni papa yung mantel sa mesa, ay ginupitan niya nga po yung kuko ko. Habang tinutulungan ko po kasi siya sa paghahawak ng mantel kanina ay napansin niya nga daw po yung kuko ko. Napakahaba na nga daw po at kailangan na rin pong gupitan. Si papa po talaga ang tagagupit ng kuko ko mga kalabs. Gusto ko nga po na si papa po yung maggupit sa kuko ko dahil hindi nga po masakit. At nung natapos na nga pong gupitan ni papa yung mga kuko ko ay isinunod niya na nga din po yung mga kuko ni kuya. Nung narinig nga po ni kuya nagugupitan na po ni papa yung mga kuko namin, aba bigla nga pong umalis si kuya. At nagkukunyari pa nga po siyang maitatanong daw po siya kay nanay. Kung nakita niyo lang po mga kalabs kung gaano po siya kabilis na lumabas nung narinig niya lang po nagugupitan na ni papa yung mga kuko namin. Pero wala nga po siyang nagawa dahil tinawag nga po siya kaagad ni papa. Ewan ko po ba kasi kay kuya dahil gusto niya nga pong magpahaba ng kuko. Halos lahat nga po ng kuko niya sa daliri ay sobrang haba na nga po. Lalo na po yung hinlalaki niya at yung hinliliit. Ayaw pa nga po niya itong ipagupit kay papa. Pero pinagsabihan nga po siya ni papa na ang pangit tignan. Si papa ko po kasi mga kalabs ay hindi niya nga po makikitaan na mahahaba ang kuko niya. Ayaw po kasi ni papa na mahaba ang kuko.
At gusto niya nga daw pong dapat ganun rin po yung mga kuko namin. Lalo na nga daw po sa mga edad namin, dapat may iksi nga lang daw po yung kuko. Mga kalabs, i-shoutout ko nga lang po ng saglit yung mga iba po nating kalabs. Apple Angelica Caranga, Jennivic Dekislao, Prince Ali Ray Ramos, Jendel Kate Recto, Gabi Zia, Lady Diana Yangaw from Bukidnon, Julian Loreno, Inday Julia, John Carlo Whiting, Richard Sumpay from UAE Abu Dhabi City. Balik naman nga po tayo dito po sa paggugupit ni Papa ng kuko ni Kuya. Malapit na rin po palang matapos si Mama sa pagluluto sa mga oras na yan. Ito po pala yung longganisa na binili namin kahapon. Nasunog nga po mga kalabs. Tinawag daw po kasi siya ni Papa. At yung iba nga po dito ay pumutok na. Nagbigay din po pala si nanay ng adobong manok. At kinuha ko na nga din po yung natirang sitaw ni nanay. Pagkaluto nga po ni mama ay kumain na nga din po kami. Habang si Papa ay naghiwa-hiwa nga po siya ng kamatis dahil lalagyan niya daw po yun ng bagoong. Masarap nga daw pong kombinasyon eto pong kamatis na may bagoong at longganisa. Kain po tayo mga kalabs! Bye-bye po!